after 9 o'clock. Good evening sa lahat ng mga Shell stations at lalo na yung mga madadaan ng Shell mamaya para magpakarga ng Shell Fuel Save. Ginawa ito ng mga Shell scientists na mayroong active efficiency ingredients para mas magtagal kumpara sa regular price. Anong regular? Regular priced fuel, mga kaibigan, mayroon itong active efficiency ingredients. Oo nga, mga kaibigan, ha? So you can save up on your fuel. You don't need to worry about fuel consumption and do the things you love to do or go where you need to go. Para yung worries mo, di ba, you need to accomplish things, yung worries mo mabawasan ng kaunti. Di ba, mabawas man lang yung pag-aalala sa presyo ng o konsumo ng gasolina. Shell Fuel Safe, mga kaibigan. Drive now to your nearest Shell station and choose Shell Fuel Safe. Maligayang bati po sa lahat ng mga naka-Shell Fuel Safe. Hello po sa inyo lahat. Gas man yung diesel, ha? Ano yan, partner tayo dyan. Ganon. Gan talaga. Sa mga nakaantabi, mga kaibigan, sa atin, sa Bayong Dagat, call the number 832-6171 or 1-800-10-100-5683. It's 832-6171 or 1-800-10-100-5683. What do we have for tonight? Ano ba meron tayo? Well, nothing much other than talk about love. Balik na natin yung usapin pag-ibig, yung malaliman dito. Parang hindi naman ginagawa. Nung isang araw, mga kaibigan, nag-post ako ng litrato ng yung venture na magkakaibigan na yung cup. Tapos may nag-comment, kaya pala hindi ka na-focus sa trabaho mo. Kasi yun ang pinagkakaabalahan mo. Ano yun? Ang tao nga naman no? Makasilip lang. Just to reassure everyone, mga kaibigan, my heart, diba, belongs to this show. Like, diba, kahit may sakit ako, nandito ako. Kasi man nag-comment na yun, ha? Maybe, you have different expectations in life. So, good luck sa atin. Ay, naka, mga kaibigan. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. What is true love, Papa Jack? Mga kaibigan, sabi. What is true love? True love? I don't know. Diba? I don't know. Sabi ko nga kanina, mga kaibigan, yung pag-ibig, yung konteksto ng pag-ibig, it changes kung ano ang meron ka sa buhay. Diba? It varies. But one thing is for sure when it comes to love. Love, mga kaibigan, requires sacrifice or sacrifices. If you can't do it, might as well not fall in love. It is, mga kaibigan. Tawagan niyo ako dali 832-6171 or 1-800-10-100-5683. I got a caller sa kabilang line, si Kathleen ng Muntinlupa. Hello. Hello, Papa Jack. Are you on loudspeaker? Hindi po. Ba't na-echo? Ayan, okay na po. Ano nangyari? Umalis lang po ako dun sa tabi ng pader. Social yung pader niyo, may echo sarili. Naka-earphone ka ba? Hindi po. Hindi. Alright. Your name is Kathleen? Ano po, sorry? Your name is Kathleen? Yes po. Kathleen, ilan taong ka na? 23 po. Okay. Kino-confirm ko lang, baka 33 yan eh. 23. Ba't maingay? Yung bahay kasi namin sa tabi lang ng kalsada. Is there any place you can go to para tahimik yung usapan natin? Kasi mahirap to. Maingay. Sige po. Wait lang. Ha? Wait lang po. Papasok sa kwarto. Pasok ka dun sa kwarto, tapos pasok ka sa loob ng freezer, sa loob ng ref. Ayan po. Kasi ano yan eh, kumbaga, insulated. Ayan, nasa loob na po ako ng kwarto. Social, may kwartong sarili. Anyways, ate, ikaw ay napatawag kasi. Ayan, hindi lang po sana ng advice. By the way, what do you do in life, ate? Kathleen? Sa ngayon po, naghahanap pa po ng trabaho. What was your job previously? Call center agent po. What happened? Ba't ka nag-resign?
Wala. Nagsawa lang po. Tapos, ngayon, nag-a-apply na ulit. Burnout, kumbaga. Kaya nga, di ba, pag mga ganyan trabaho, yung mga routinary jobs, lagi merong outing, lagi may team building, lagi may activities, di ba? Lagi may mga brainstorming. Kasi, kailangan yun para ma-refresh, di ba? Kasi kung doing not yun, di ba, mababurnout ka talaga. Opo, nakakasawa din kasi. Gano'n ka katagal sa industriya niyan? Magpo 4 years na po. Okay. So you took a break. Gano'n ka nakatagal na walang work niyan? 2 months na. 2 months. And you're missing the vibe. You're missing the life. Kasi ako, nag-call center ako. Na-miss ko yan eh. I got away for like a year. DJ na ako ng Love Radio. Bumalik pa rin ako. Nag-call center ako for a few months. Patikman ko lang ulit yung buhay. Di ba? After a while, it becomes addictive eh, yung kultura. No? Opo. Anyways, ate, good luck ha. Hindi naman mahirap mag-apply sa call center actually, di ba? Lagi may hiring. May experience na. Madali na. Anyways. Sige. What can I do for you? Ayun. May boyfriend po ako. Magwa 1 year na kami sa March. Dun sa 12 months na yun, everyday kami magkasama since nagkakilala kami sa training, tapos nagka-team kami sa floor. So, everyday kami magkasama kahit rest days namin, lumalabas kami. Tapos, for the past 3 months po, tumira kami sa isang bahay. So, nag-live-in po kami. Okay, gano'ng kahaba yung kabuuan ng relasyon ninyo? 12 months po. 12 months. Alright. So, kumbaga, ano yan? Una ka nakapasok sa kumpanya? Opo. Alright. So, yung newbie? Okay. Alright. Tapos, nakita mo siya nag-apply, kinarir mo siya. Nagkasabay lang kami sa training since nalipat ako sa ibang account. Okay. Tapos siya nag-start din. Okay. So, nalipat ka ng account, tapos training ulit, product knowledge, classmates kayo doon. Oo. Galing talaga, no? Tapos ayun, for 3 months po, tumira na kami sa isang bahay. Kano katagal na kayo magkakilala o magjowa when you decided to live together? 12 months. So, mga 8 months po. Okay. Nag-decide na akong bumukod ng bahay. Since nakikitira lang siya sa relatives niya dito sa Manila, sumama na rin siya sa akin. Ayan. Sige, palabasin natin na nagkunyari lang kayong walang choice. Palabasin natin ganun, ha? Oh. Pero I'm sure plinano nyo yan, eh. Anyway, okay. I'm sure, di ba, it was a decision made out of, I don't know, di ba? Love yan. Yan ang argument ninyo nun. Okay. Opo. Alright. Siyempre, mas komportable na rin kami pag nakabukod na kami ng bahay. Ayun po, for 3 months. Ngayon, akala ko okay na. Since magkasama na kami, okay naman yung income namin, sapat naman. Kaso recently, nag-decide siya na umuwi ng probinsya. Okay. So, naiwan po ako mag-isa dito sa Manila, sa bahay namin. Parang sobrang unplanned po nung pag-uwi niya kasi plano talaga is mag-i-stay na siya dito. Anong province niya? Bicol po. Bicol? Apo. Saan doon? Legazpi? Libon, Albay. Libon? Apo, Albay. Ba yun yung bird? Ibon. Ibon pala, sorry. Malapit ba yan sa Malapit ba yan sa Ligaw? Opo, malapit yata doon. Nadaanan ko yan. Naalala ko. Libon. Yan ba yung double O? Hindi naman po. Malapit siya sa Pulangi. Nadaanan ko yan. Kasi kailan lang I drove from Manila to the Mount Mayon. Opo, malapit nga yun sa Mayon. Okay. So, after 3 months of living together, of course, nag-uusap kayo, bigla siya nag-decide to go home. Opo. Alright. Nag-resign po kami ng sabay. Tapos, magandang trip yan, ha? Oo. Umuwi. Kasi ang plano talaga namin, magre-resign kami, pero mag-a-apply din kami sa ibang company. Kaya lang, ayun nga, nung nakapag-resign na kami, bigla siya nag-decide na umuwi muna sa probinsya. Okay. Kailan yan natin? Kailan nangyari lahat ng ito? Yung pagre-resign yung sabay? January po kami nag-resign.
Okay, this year. Apo. What a way to welcome the year. Resign. Ayun. Kasi high blood din siya palagi. So, in-advise ng doktor na mag-rest din muna kahit ilang months. Okay. So, kumbaga parang hindi siya yung trabaho ninyo, hindi siya healthy. Kumbaga parang, alright. Kasi panggabi po lagi. Ayun. Pero, ayun, ang plano talaga namin is lilipat lang kami ng company together. Ngayon, nung pinag-uusapan na namin na uuwi na siya sa probinsya, talagang pinipigilan ko kasi syempre parang feeling ko may iwan ako sa ere. Kaya lang, ayun, umiyak din siya. Kumbaga tama ka, naiwan ka sa ere kasi when you moved in together and resigned at the same time, di ba sa utak mo, you're in this together. Opo. So biglang meron pala siya plano sa buhay, tapos bigla kang nga, gano'n, no? Opo. Pupunta pala siya ng Libon. Ayun, sobrang hindi naman planado talaga yun. Nagulat din ako. Tapos yun, umiyak din siya. Sinabi niya gusto niya talagang umuwi. Gusto niya makasama muna yung family niya doon. Okay. Ilan taon na ba siya? 23 din po. Okay. Alright. Ayun, nagkasing edad lang kami. Ayun, gusto niya muna makasama yung family niya. Magre-rest muna kasi nagsasawa na rin daw siya sa trabaho dito sa Manila. Ayun, nung nakita ko siya umiiyak, Papa Jack, parang wala na akong nagawa. Sabi ko na lang sa kanya, sige, umuwi ka kung gusto mo and huwag mo hahayaan ng kahit sino na i-stop ka sa gusto mong gawin. Kahit pati ako ayoko. Sobrang plastic pero... Ate, I know it took a lot of you to say that. Especially when he wanted, di ba, will take him away from you. Okay. Opo, ayun. Sa ngayon, nandun pa rin siya. So, parang sinabi na lang niya na, ayun, nag-sorry din siya. Parang, sorry daw kasi iiwanan niya muna ako. Pero, nag-promise siya sa akin na mga 1 month lang naman. Babalik din siya dito. Maghahanap ulit siya ng trabaho para at least magkasama pa rin kami sa isang bahay. Kaya lang, ngayon, Papa Jack, parang nagkakausap kami. Wala na siyang planong bumalik. Parang ganun eh. Parang dadalawin na lang daw niya muna ako dito, paminsan-minsan. Pero doon na siya mag-i-stay sa Bicol, sa province nila. So what's wrong with that? Yun nga rin po eh. Parang wala akong magawa kasi alam ko wala naman siyang maging ginagawa. Kasi when you say wala kang magawa, iba, it's sort of saying hindi mo man naiintindihan yung gusto niyang gawin. Opo. Pero kailangan mong tanggapin. Tama ba? Opo. Okay, so, what's wrong with him trying to find career sa kung nasaan man siya ngayon? Ayun, alam ko naman Papa Jack na walang mali doon. It's just parang feeling ko lang talaga na iwanan ako sa ere na ayun na ako lahat dito. Pero sa ngayon po actually, siya rin talaga yung nagbibigay muna ng budget since may savings naman. Siya rin lahat. Ayun, nalulungkot lang ako kasi kung gano'n naman natin, well, I'm sure it's not about the money, it's about looking after your welfare. Tama ba? Opo. So maliwanag pala ate na he's still kumbaga very much in touch with the things na party niya sa inyong dalawa, kasi if he's still looking after your welfare kahit nandun na siya, the only thing na nagbago ay maybe he cannot find himself finding a career in Manila at nandun siya ngayon sa lugar nila. I was in Legazpi a couple of weeks ago. Yeah. Nice place. I was with a friend, EJ Abarientos. At malay mo, doon niya gustong mahanap yung kanyang sarili. At it's not, by doing so, he's not doing any crime. Alright. Kaya lang, siyempre may tanong ka, tama? Opo. Ayun, parang gusto ko lang humingi ng advice Papa Jack kasi gusto kong
maging understanding. Feeling ko nagiging selfish ako kasi there are times na ini-wish ko na sana hindi mag-okay doon para bumalik na lang siya. Oh, that's selfish. That's not actually good. Para i-wish mo yan. Ayan na nga eh. So, gusto ko sabihin na naiintindihan ko yung decision niya at gusto ko maintindihan talaga. Kasi wala naman siyang pagkukulang sa totoo lang, in touch pa rin. Namimiss mo lang talaga siya. Ayun, sobra. Well, naturally kasi ang mga babae, you're clingy talaga. Agree? Opo. You got used to having the guy around you. You got used to waking up every day with him. Para umuo ka na mag-live-in ko, I'm sure it's a big step, di ba? Step sa yung sa part mo. Tama? Oo. And tapos let alone na napangakuan ka pa niya that you're going to live together. Di ba? You rented the house together. So, I mean, dagok nga naman. But then again, ikaw na rin nagsabi na wala naman siyang ginagawang krimen. No? He's not doing anything wrong. I don't exactly know what to tell you other than hindi ba't normal na setup naman ng relasyon ng setup nyo ngayon? Opo. Can we look at it this way, Katlina, na baka naman mamaya, you were in training for quite a while, naging magjowa kayo agad, and then you were together for 7 months. After 7 months, you decided to live together. At maybe sa loob ng 3 months na yun, he decided to take things slower. Kasi sobrang bilis nga naman para sa kanya. Di ba masyadong fast-paced lahat ng bagay na nangyari. So, he wants to, it doesn't mean na hindi kanya mahal. It just means he wants to get to know himself better before spending a lifetime with you. Kasi pag na-stuck kayo na magka-live-in, di ba, baka yung mga gusto niyo gawin sa buhay, hindi niyo na magawa. Maraming ganyan relasyon mga kaibigan, ha? Yung nagka-trip-trip lang kasi masarap nga naman magkasama. Sa umpisa maganda yan eh. Diba yung live-in pa ako, sarap nga naman. I'm sorry mga kaibigan, let's face the reality. Love making is actually very wonderful in the beginning. Tama ba? Until it becomes an obligation for someone. Tama mali? Tama po. Oh, diba? What if naisip niya? He doesn't want, diba, to have the feeling of making love with you, waking up every day and going to sleep every night with you, get all that, diba? Fast. He wants to treasure it. He wants to take things slow because maybe I'm assuming this, maybe sa utak niya it's going to go on a lifetime. Diba? So ayaw niyang maubusan kayo ng amor sa bawat isa. And I don't know, ate. Maybe I'm just trying to sugarcoat things here because really there's nothing wrong that he's doing right now. Opo, Papa Jack. Ayun. Nalulungkot lang din ako kasi ayun nga, parang yun yung pakiramdam ko, which is hindi rin naman talaga yun yung case. Kasi hindi naman niya ako kinakalimutan kahit nandun siya. Yun nga, parang tama ka rin, Papa Jack, kasi feeling ko ayaw pa rin talaga niya ng ganito kalaking responsibility. Sinabi rin naman niya sa akin na hindi pa siya ready. Yun nga lang, parang nagmadali rin talaga kami. Ikaw? Opo, ako. Kasi look at it, di ba? Nakatira siya sa kamag-anak. He was okay with it. Until maybe, di ba, someone offered him, there's a way out here. Mag-live-in tayo. And you were that person. Opo. I'm sure you love the guy. The only reason you're calling the show tonight is you love the guy. You want to be with the guy. There is nothing wrong with what you want. But there's nothing wrong with what he's doing right now. Ang hirap lang ibitawan ng pinagsamahan ninyo. After all, 3 buwan din kayo na gumising magkasama araw-araw. Nakakapanibago. Nandiyan pa kayo sa peak ng sarap ng ng samahan eh. Opo. But honestly, it's a wise move sa part niya. Inagapan niya bago masira ang lahat. Diba? Hindi siya nalunod dun sa part na masarap palang gumising na may chick sa tabi ka na. Kasi minsan ganyan yan, di ba? Are you getting my point? Tama ba? Opo. I do. I mean, do you trust the guy enough to believe that there's a plan
He's got a plan. Do you trust him enough? Feeling ko may plano naman din siyang bumalik dito, Papa Jack. Kaya lang, ayun, para dumalaw-dalaw na nga lang. Siguro lang talaga yun. Nagmadali lang din ako. Can you answer the question, Taga saan ka ba talaga, Kathleen? Muntinlupa po. Muntinlupa. What if it's the other way around? What if he asked you to give up what you have here and live with him there? Would you do it? Actually, inas din niya ako na sumama doon. See? Hindi ka sumama. Hindi po. Kasi unang-una nahiya din ako kasi pagdating doon, baka mahirapan ako humanap ng trabaho. Maybe that's the same thing na nararamdaman niya. Baka pagdating niya sa Manila, alienated siya bigla. Dito, di ba? May kaibigan ako. Ito para lang para makita mo yung perspective ko dito. May kaibigan ako. He's been living in Manila for a very long time. Parang half a decade siya dito. And he's very successful here. He owns businesses here. But he moved back to the province. Nagtanong ko sa kanya, Brad, what's up? Ano meron? Why would you move back to the province? You're doing okay here. Sabi niya, bro, ako eh. I miss the life of, kung saan ako lumaki. So, what if ganun siya klase ng tao? Ayun nga po. After all, di ba? It's a compromise. Opo. Anything I can do for you, ate? I'm sorry, ha? I'm having a hard time trying to come up with something to tell you kasi honestly, naniniwala kong tumawag ka sa akin not because you believe that I can tell you something, but tumawag ka because you just want to share this, You want someone to recognize that yes, you are lonely and may karapatan kang malungkot, and it's not selfish to feel the way you're feeling right now. It's not actually selfish. Other than the fact that you wish na sana wag siya maging okay doon. But other than that, that's normal. You miss the guy. Ayun. Tama. Gusto ko lang din mag-share kasi ayun, ganitong mga tayo sobrang nalulungkot ako since mag-isa nga ako dito tapos siya nandun. Parang mas nalulungkot ako kapag nalalaman ko na masaya siya tapos hindi ako kasama. Yan na. Ay nako. Alam mo, that's fatal. That is so fatal sa relasyon. Diba? When you require your partner, diba, that you are the only source of their happiness, that he or she cannot be happy, ibang tao ang dahilan. That you are, diba, that's supposed to be dapat ikaw yung mundo niya, tayo lahat ng kaligayahan manggagaling, diba? You only have the right to make the person happy or make him sad and hurt the person. That's not right. That's not right, ate. You don't have the guy exclusively. Opo. I know, matalino ka, ate. Nararamdaman ko matalino ka. And you know exactly what I mean. Huwag mo siyang gawain just because he's happy. Diba? Share the happiness. Diba? Be willing. And work on the friendship, ate. Alam mo, yan ang matutugtunan mo dito. And if you accept yung distance between the two of you, work on the friendship. Work on the friendship. Opo. Hindi ko naman siya inaaway. Papa Jack, kasi normally tahimik lang talaga ako kahit ayan, nalulungkot na ako. Alam ko, sobrang nagiging immature ako. Kasi, never niyang pinafeel sa akin na may iba siya doon or may ginagawa siya. Ayun lang, parang nasa akin din talaga yung problema. Well, you are just being a girl. Ganyan naman kayo. Para lang matuwa ka din sa akin. Well, your reaction is generic, di ba, sa mga babae. Huwag mo lang sobrahan. Alam yung pagiging maarte natin may hangganan yan, di ba? Pag maarte ka, it borders dun sa part na cute saka nakakabuisit, Pag nasa cute ka pa, di ba, nasa cute, ang cute magtampo, ang cute magselos, okay pa yan. Pero pag dumating yung time na it's suffocating dun sa partner mo, well, it's actually fatal. It will kill the love. Kahit may love, pati mamamatay yan. Opo, yun din talaga iniiwasan. At alam mo kung saan ito naging fatal? Pag dumating yung pagkakataon na, halimbawa, nagselos ka, nagalit ka kasi happy siya. Normal yan, wag kang mag-alala. Pero nagpapaliwanag na siya, and yet, hindi mo na marinig yung paliwanag at wala ka nang tinatanggap. Doon na nagiging mali. Kasi madalas ganyan yan eh. Yung tipong deep inside, alam mo na di ba, mayroon siyang katwiran, alam mo na dapat maintindihan mo, but you insist, di ba, yung balot mong katwiran because
you want things to happen your way, then it becomes fatal. Okay. I'm sorry, I don't have so much to tell you other than the things you already know. Okay. You miss the guy. Nag-share lang din naman, Papa Jack. You miss the guy so much. I do. Ayun. Sa next week niya, baka tumalaw siya dito kasi mag-anniversary din kami. Sa anniversary namin. So, hopefully matuloy para ma-celebrate din namin. Okay, what do you mean matuloy? Ayun, kasi parang sasabay lang kasi siya sa brother niya. Okay. Isunduin nila yung father niya sa airport since galing sa US. Alam mo, huwag yung gawing obligasyon sa bawat isa at ang presensya ng bawat isa. I mean, if you end up being together, you have every day for a lifetime to spend each morning and every night, diba? Waking up and going to bed every night. Now that it's, diba, that it's just a starting part of your relationship, diba, enjoy it. Take it slow. Take it slowly. You're 23. You're not yet that old. Come on, take things slow. Okay. And so far naman, it's getting easier since 3 weeks na siyang wala. At least nagiging okay na ako. Kasi nung bago pa lang, as in umiiyak ako every night. Ayun, nakikita ko naman na sobrang nahihirapan din siya. Ayun, and I'm getting better. Do you think he's listening right now? Hindi po yata. Ano ba yan? Sikat pa rin ako sa part na yan. Ano ba yan, oh? Nakakainis naman. Ay, naku talaga. Ako, joke lang. Anyway. Kapag nag-message ako sa'yo sa Facebook. Really? Yeah, sabi ko ako yung caller mo. Did I reply? No, ngayon lang. Okay. Kasi kanina umaga, wala akong magawa. I replied to few messages. I said thank you and kasi kanina umaga someone made a caricature of my face and I promised to repost it tonight. Bukas na lang siguro. Oh yeah, I see it. All right. I see you. Okay. Pinakaantabay si Kevin. Ano na yung pangalan dito? Is there anything you want to tell him? Is there anything that you want to let him know? I mean, give you the chance on the air. Ano team song nyo? So, nag-start na ako, Papa Jack. Ha? Start na ako sa message ko sa kanya. Yeah, ano team song nyo? Team song, wala. Ako nang bahala. Sige. Alright, go ahead. Kevin, go ahead. Ayan. Kung makikinig ka... I want you to start with his name. Kevin. Ayun, sobrang namiss na kita. And, you know, I hated coming home until home became you. Alam mo yung mga problema naman sa bahay. Thank you kasi nandyan ka lagi. Salamat kasi kahit nandyan ka. Never mong pinakit sa akin na may pagkukulang ako. I'll do my best na supportahan ka sa lahat ng gusto mo. And I will always pray na i-guide tayo ni God palagi. Na maging strong pa tayo. Sabi mo nga, isa lang ito sa mga hayal na pagdadaanan natin. At masusurvive natin ito. Thank you for everything and I love you.
Wala kang problema, honestly. You miss the person and, well, every time you miss the guy, huwag mo awayin para paalam mo sa kanya. Kasi alam niyo to, may mga babaeng ganyan eh, no? Namimiss nila yung lalaki, imbis na sabihin nila, inaaway nila. Mali, di ba? Tama po. Aawayin ninyo para, para lambingin kayo. Sa yung lalaki takanta ka, bakit bahit na ulo nito? Hindi lang sabihin na miss niya ako, di ba? Ang dami niyang isip na buhay. Di ba? Opo, totoo yan. Minsan nga, parang ganun. Kaya lang iniisip ko na lang na lalo lang lalala ako nga awayin ko siya na walang naman dahilan. I mean, don't get me wrong, but fighting, di ba? Fighting, di ba mga kaibigan, is a form of communication. Di ba? When you fight, you're communicating. Pero wag naman yung tipo sadyain nyo na wag maayos. Only because, di ba, you want to stand your ground kahit na wala ka na sa katwiran. It's wrong. Di ba? I mean, I hope I helped you out in some ways. Opo, Papa Jack. Thank you. You're welcome. I'm glad that you called the show out of love. Nabira na mga kita. Maraming salamat sa pagtawag. I will pray na sana maayos ka. Thank you po. Thank you, Papa Jack. God bless you po. Sana, I will pray na magtagal ko ng panghabang buhay. Oh, thank you po. Alright? Thank you, Papa Jack. Opo. Alright. Thank you. Thank you. Caroline, God bless. God bless po. Bye-bye. Bye-bye.